Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin at para sa mga ngayon lamang nakadalo sa ating pong worship service dito ay aming tinatalakay ang aklat ng Galatia, ang sulat ni Pablo sa mga taga Galatia or the epistles of Paul to Galatians. At we have entitled this series The Gospel of True Freedom. Now, if you remember last time ay ating pinag-aralan yung Galatians chapter 2 verses 17 to 20. Pero meron pong natitirang talata doon sa chapter 2, yun yung verse 21 at yun ang ating pag-aaralan ngayon. So please now turn your Bible to Galatians chapter 2 verse 21. I will be reading in ang bagong ang Biblia. Galatians chapter 2 verse 21. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Ito po ang salita ng Panginoon. Naibahagi ko po itong experience kong ito sa ilan sa mga kapatiran natin last time. Dahil noong last Saturday ay dumalo ako ng isang birthday celebration, 60th birthday celebration ng isa sa mga kaibigan sa ating pong Rebap community. At yung invitation na yon ay nagsasabi na dapat ang motif daw na suot namin ay Filipiniana. Ibig sabihin, ang mga lalaki ay dapat nakasuot ng barong Tagalog na long sleeve at ang mga babae naman ay naka-gown ng Filipiniana. In light colors, nakalagay pa. So, nung ako po'y papaalis na, at dahil nagmamadali na rin ako, dahil malayo pa yung venue, ito ay sa loob ng Campo Aguinaldo, wala na pala akong barong Tagalog, no? Na meron naman dati, pero medyo damaged na no? May sira na nga. So, naisip ko, sa dami ng aanyayahan, kasi mga 200 daw yata yung delegates, mga ang tawag doon, mga in-invite na visitors, ay sigurado naman di lahat siguro magiging magsusuot ng motif, So nagpasya ako magsuot ng long sleeve na dark. At pagdating ko sa venue sa Campo Aguinaldo, gusto ko nang umatras kasi lahat nakasuot ng kanilang motif, Tapos alam nyo, ang isang weird pa, dahil siguro nung tinitingnan ko yung mga tao, halos karamihan kilala ko. Merong mga invited din na hindi ko kilala, pero marami kilala ko. Pero parang walang pumapansin sa akin. Siguro naisip nila baka isa ako sa mga caterer, no? O kaya staff ng mga photographer. Kasi napansin ko, dinadaanan lang nila ako. Nahiya naman din ako mangbati. No? At plano ko ng umiskierda, no? Layo pa naman ng binyahe ko. Pero may nakakilala sa akin, "Ay, pastor, nandito ka pala." Oh, sabi niya, nahiya ako susuot ko pwede bang, sabi niya, "Wag ka na, okay lang yan, mag-stay ka na rito, walang problema yan." Sabi niya gano'n. Magpa-register ka muna. So, may registration doon. So, kilala rin ako pastor, buti nandito ka. Meron magpapalabunutan din, Yung mga magre-register, may kukunin na kung ano yung mabubunot mo, meron parang gift. So, nang nakuha ko Epicacent oil, Sabi ko, medyo okay rin, Sabi ko, parang tamang-tama sa tsura ko, Tapos, sinabi ko, saan ba yung seating arrangement? Sabi niya, nagulat ako dahil yung seating arrangement ko, nandun ako sa presidential table. Mismo sa harapan. Lahat naka-format. Parang hindi ko talaga kaya, na pumunta sa harapan dahil sobrang hiya ko. Talagang, naisip niyo ba yung ngayon, naramdaman mo ba yung parang matutunaw ka, dun sa harapan dahil hindi tama yung aking kasuotan. Pero humingi nga ako ng sorry, pati doon sa birthday celebration. Sabi niya, walang problema, pastor. Ang mahalaga, nakarating ka sa okasyong ito. Sabi niya gano'n. So, mga kapatid, senior ko lang yan. Kasi naisip ko, kung
usapin ng kaligtasan, no, ilalagay natin yung kalagayan yan, mukhang walang maliligtas. Kasi alam nyo, doon pwede kang pagpasensyahan eh. No? Dahil una, kaibigan ka naman, saka wala namang problema yon, di ba? Pero alam nyo ba, pagdating sa espiritual at pagdating sa kaligtasan, walang sino man ay makakapasok sa kaharian ng langit o sa presensya ng Diyos o maliligtas kung maling damit ng katuwiran ang kanyang suot. Kung ang suot niya ay wrong garments of righteousness. If we rely on our own righteousness, on our own good works, we will never be accepted before the Holy God. Pwede namang siguro sabihin ng iba, mabait tayo, no? Very religious. Pari hinahangaan ka ng ibang tao dahil ikaw ay nag-e-excel sa larangan ng paglilingkod sa Diyos o paglilingkod sa kapwa mo. Pero kung hindi mo isinsuot ang katuwiran ni Kristo na siyang tamang damit para humarap sa isang banal na presensya ng Diyos, hindi kanya tatanggapin sa kanyang harapan. Sapagkat ang katuwiran ni Kristo lamang ang siyang karapat-dapat. Si Kristo na nabuhay ng sakdal, ng ganap, at namatay sa mga makasalanan doon sa krus para tubusin ang mga katulad nating makasalanan. At kung hindi yan ang damit na suot mo sa pagharap sa Kanya, mananatiling sarado ang langit para sa iyo at hindi ka tatanggapin sa banal na presensya ng Diyos. Ganon kahalaga ang katuwiran ni Kristo. Because the righteousness that God requires of a person can never be attained through the meritorious work of man. No amount of religious devotion or moral effort can elevate us to that kind of standard. Lahat ng ating gagawing mabuti, lahat ng ating gagawing tama, hindi lang kulang, kundi meron pa rin bahid ng kasalanan. Ang kailangan natin ay isang ganap, isang perpektong katuwiran na si Kristo lamang ang siyang makapagbibigay nito sa atin. Scripture makes it clear that this righteousness is imputed through us, to us through faith in Christ alone. Yung ginamit na salitang sa theology na imputation. Ang ibig sabihin, dapat mapabilang ka sa mga taong tatanggap ng kanyang katuwiran upang ikaw ay tanggapin niya. At matatanggap mo yon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. Kaya nga, masasabi natin na ang kaligtasan ay biyaya lamang. It is free grace. At iyon ang isang biyaya na nagbibigay ng kaligtasan. Biyaya na nagkakaloob ng katuwirang tatanggapin ng Diyos sa kanyang harapan. Dito sa maikling talatang ito o sa isang talatang ito na binasa natin, mapapansin natin na nagpapatuloy si Apostol Pablo sa pag-a-address doon sa mga objection na maaaring kinakaharap niya sa usapin na may kinalaman sa mga Judaizers na nakakapasok sa mga iglesia sa probinsya ng Galacia. Kasi ang maaring mga tanong ay ganito, is there another way to be accepted before God? Meron ba bang ibang paraan para tanggapin ng Diyos ang tao maliban kay Kristo? Meron bang alternative path to be made right with Him? Ang sagot ni Pablo ay decisively, wala na. Wala na. Wala nang paraan para matanggap tayo kundi sa pamamagitan lang ng katuwiran ni Kristo. At hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Sapagkat kung sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang kabuluhan ang kanyang kamatayan. Yun ang sinabi dito sa verse 21. Kaya nga, ang mensahe na gusto kong bigyang diin, at malinaw naman yan, maging doon sa talata na binasa natin, human goodness cannot secure God's approval. That's why Christ
death is essential. Let me underscore. Human goodness cannot secure God's approval. That's why Christ's death is essential. So I have two headings. First, we'll be looking at the pivotal aspects of Christ's death. And then secondly, the peculiar assertion of Christ's death. At pag sinabing pivotal, ang ibig sabihin, pangunahin, napakahalaga. Napakahalagang aspeto. Ano yung mga mahahalagang sangkap o aspeto ng kamatayan ni Kristo? Basahin natin ulit yung verse 21. I do not nullify the grace of God. For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Of course, no one would dare to say that Christ died needlessly. Walang sino man magsasabi na namatay si Kristo ng walang kabuluhan o walang halaga ang kanyang kamatayan. Walang magsasabi niyan. Maging ang mga Judaizers na nakakapasok doon sa mga iglesia sa probinsya ng Galatia ay magsasabi na, of course, kailangan natin si Kristo, kailangan natin ng kanyang kamatayan. No? Pero, yan sasabihin nila, hindi lang yun ang kailangan natin. Kailangan din natin ng seremonya ng batas ni Moses. Kinakailangan din magpatuli ang sino man na mayroong pananampalataya para maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. At yun ang nilabanan ni Pablo. Sinasabi ni Pablo na ang pagdideklara ng Diyos na tayo ay matuwid, ang pagpapawalang sala sa atin ay hindi sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo at ng gagawin natin. Kung merong gagawin tayo ay manampalataya lang at ito hindi gawa ang totoo. Ito'y pagtitiwala, ito'y kondisyon ng kalooban, ito'y pagsalig sa ginawa ni Kristo na siya ay nabuhay ng matuwid at namatay sa mga makasalanan. Pero siguro ang magandang tanong ay, ano ba yung dahilan kung bakit namatay si Kristo? Siguro, masasabi natin, madalas naman natin na pag-uusapan na yan dito sa pulpito. Bakit nga ba namatay si Kristo? Magandang i-review natin. What is unique about Christ's death? So, tatlong bagay ang gusto kong bigyan natin ng pansin in summary. First of all, it is substitutionary. Christ's death is substitutionary. Ibig sabihin, siya ay tumayo para sa atin. He stood in our place and bore our sin and punishment. Kanyang dinala ang ating kasalanan at maging ang kaparusahan sa kasalanang yan ay kanyang tinanggap. He took upon himself the death we rightfully deserve. Yung idea ng substitution, mga kapatid, ay nananalaytay na yan sa kasaysayan ng bayan ng Israel. At kung pamilyar tayo sa bawat yugto ng kasaysayan sa lumang tipan sa bayan ng Israel, mapapansin ninyo, nandyan yan lagi yung salitang substitution. Ini-illustrate yan. Ang isa sa pinakamagandang illustration ng substitution sa kasaysayan ng Israel ay yung nangyari sa aklat ng Exodus. Di ba, naalala nyo na noong gabi na darating ang anghel ng kamatayan sa lugar ng Ehipto, ang sabi ng Panginoong Diyos sa bayan ng Israel, kumuha kayo ng kordero. Pag sinabing kordero, batang tupa. No? Gusto sana sabing anak ng, kaya lang medyo pangit pakinggan. No? Batang tupa na lang. No? Yung batang tupa ay kanilang papatayin. Kakainin nila, pagsasaluhan nila ng kanilang pamilya, yung karne ng batang tupa. At yung dugo nito ay ibubudbud nila sa hamban ng kanilang mga pintuan. At sa oras na darating na ang anghel ng kamatayan, magpapass over, no? Lalagpasan sila sapagkat may namatay na batang tupa para sa isang bahay na ito, sa sambayanang ito. Samantalang doon sa mga walang dugo sa kanilang mga
hamba ng pintuan. At yun ay mga Egyptians. Lahat ng mga panganay na anak na lalaki ay namatay. So doon makikita natin yung idea ng substitution na merong namatay para sa iba. And no wonder, nung si Jesus Christ ay nagpakilala na sa kanyang public ministry, nung nakita siya mismo ni John the Baptist, anong sinabi ni John the Baptist sa kanya? John 1:29, sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." And no coincidence that Christ died during the celebration of the Passover. If you remember that, kailan namatay si Kristo? Sa panahon ng celebration ng Passover. Kailan niya tinatag yung institution ng Lord's Supper? During the Passover. Hindi ito isang aksidente, kundi ito ay para ipakita sa atin yung idea ng substitution. Yun ang ginawa ng Panginoong Kristo. Si Kristo ay itinuring na may sala kahit wala siyang kasalanan. Si Kristo ay ibinilang na sumalangsang kahit wala siyang pagsalangsang. Yan sinabi sa Isaiah chapter 53 verse 12b. Ano sabi doon? He was numbered with the transgressors. So imagine that. From the very beginning, wala pa si Jesus. Di ba? Wala pa ang Panginoong Kristo. Sinabi na yung darating na Messiah. Siya'y ibibilang sa mga sumasalangsang. Samantalang wala siyang ginawang kasalanan. And then, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake. Sabi ron, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So, ibinilang siyang may sala kahit wala siyang kasalanan. Yun ang substitution. Sabi ni John Stott, no, sa kanyang mga sinulat, sa kanyang aklat, sabi niya, the essence of sin is man substituting himself for God, while the essence of salvation is God substituting Himself for us. You see the idea of substitution? Yung nagkasala tayo, no? Yung kasalanan, ang nangyari rito, yung tao, parang nagsasubstitute sa Diyos. Samantalang nung pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ang nagsasubstitute sa atin. So, kung iisipin natin yung ganda, yung kadakilaan ng ginawa ng Panginoong Kristo na siyang kahalili natin, talagang makikita natin ang katotohanan na ito ay magdudulot ng pasasalamat at papuri sa Kanya. Isipin mong siya ay naging kahalili. Siya ay tumayo sa kalagitnaan natin at tinanggap ang parusang hindi dapat para sa Kanya upang tayo ay maligtas. But not only that, it is not only substitutionary, it is voluntary. Remember this, brethren, that death was not forced upon Jesus. Ang mga pangyayari ay hindi dumating na wala sa control at na-overwhelm ang Panginoon at siya ay namatay. Iba't iba ang kamatayan na dumarating sa tao. May kamatayan na natural death. Sobrang matanda ka na. Humihina ka na. Meron naman, nagkaroon ka ng karamdaman. Yung iba naman ay biktima. Di ba? Ng karahasan ng iba. O aksidente. O may calamity. Now, ang tandaan natin na yung kamatayan ng Panginoong Kristo ay hindi isang tragic spiral na out of control ang kalikasan at naging biktima si Jesus. Ang kanyang kamatayan ay planado. Pinlano na ito noon pa. And He willingly submitted to it. No? Hindi siya nagpakamatay. Merong, nung araw sa prayer meeting, merong isang kapatid na lagi kong kinakausap kasi pag nagpe-pray siya, hindi naman niya sinasadya yun. Kasi Bisaya eh.
lagi sa kanyang panalangin, salamat Panginoon sapagkat ikay nagpakamatay para sa amin. Sabi ko, kakausapin ko, hindi, mali yung salita. Hindi siya nagpakamatay. Suicide yan. No? hindi, hindi yun ang nangyari sa Panginoon. Kasi yung suicide is the deliberate taking of one's life. Maaaring talagang kinitil mo yung sarili mong buhay o hinayaan mong kitilin ng iba. Yan ang suicide. Kasalanan yun sa harapan ng Diyos. Murder yun sa harapan ng Diyos. Kahit na ikaw yung namatay, ikaw ang nagkasala sa kamatayan mo. No? Now, tandaan natin, si Jesus was not seeking escape from this world. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang escapism. Ang kanyang kamatayan ay isang martyrdom. It is an intentional sacrifice in obedience to the Father's will. Ito'y planado. Ito ay pinagplanuhan noon pa sa kawalang hanggan. At nagpasakop ang Panginoong Kristo sa planong ito. Siya'y kusang nagbigay ng kanyang buhay. Jesus himself declared, John 10:17-18, "For this reason, the Father loves me, because I lay down my life, that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again." So tandaan natin yan, mga kapatid. Yung mga Pariseo, na mga religious leader, at yung mga Romano na cohort, no? Na siyang dahilan para maipako si Kristo, hindi nila magagawa yun sa kalooban lang nila. Sapagkat pwedeng pigilan sila ng Panginoong Kristo na hindi gawin yun sa Kanya. Naalala nyo nung si Apostol Pedro, no? Nung nakita ni Apostol Pedro na merong humuhuli sa Panginoong Kristo doon sa Gethsemane, hindi ba't kumuha siya ng tabak at tinagpas niya yung isang servant doon, ang pangalan ay si Malco, no? At tatapyas yung tenga. Galing naman umilag, no? Pero mo, tenga talaga. Palagay ko, hindi naman talaga tenga yung target niya, ni Pedro. No? Kasi kung tenga talaga yung target, ang galing naman niya, no? Pero siguro talagang nakailag at tinamaan yung tenga. Sabi ng Panginoon Kristo, huwag mong gawin yan. Hindi mo ba alam na kaya kong humingi sa Ama ng sanlaksang mga anghel para sumama sa akin dito? So, ang ibig sabihin, kaya ng Panginoon Kristong pigilan ito. Yung kanyang kamatayan ay isang voluntaryong kamatayan. Sinabi niya yan sa kanyang salita. He bore the plan set from eternity. He submitted to the plan. John 18:37 says, "For this purpose I was born, and for this purpose I have come into this world." Jesus lives to die. Thirdly, it is not only substitutionary, it is not only voluntary, it is necessary. The necessity of Christ's death is not only rooted in the fact na yun ang siyang sinabi ng banal na kasulatan. Sapagat kung hindi mamamatay ang Panginoon Kristo, magiging kapintasan ito sa hinula doon sa lumang tipan. Pero ang kanyang kamatayan ay hindi lang nakasalalay doon, kundi ito ay nakasalalay sa kalikasan ng Diyos, sa katangian ng Diyos. Kung ang Diyos ay banal, at yung Diyos na banal na ito'y magpapatawad sa kasalanan, kinakailangan ng isang sapat na sakripisyo para sa mga makasalanan. Sapagkat hindi kumikindat ang Diyos sa kasalanan. God does not wink at sin. Hindi niya pinipikit lang ang mata niya sa kasalanan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay may halaga. Forgiveness always comes at a cost. And that cost could not be arbitrary. It had to correspond to the seriousness of the offense. Kung gaano katindi ang kasalanan, ganun tutumbasan ang sakripisyo upang maging totoo ang pagpapatawad. Sabi ng isang commentator,
for sin, which carries infinite weight against a holy God, only an infinite sacrifice would suffice. At ang mga sakripisyo sa lumang tipan ng mga hayop ay hindi sapat. Hindi suitable para alisin ang guilt natin bilang isang makasalanan. Only man could die in the place of man. Remember that. Only man could die in the place of man, and only God could provide a sacrifice great to redeem all whom He purposed to save. So, mayroong mga tao na talagang ililigtas ang Panginoon mula pa sa pasimula. Hindi lahat ng tao. Tandaan natin yan. Hindi lahat ng tao. May mga tao na nasa puso ang Panginoon noon pa. May mga hinirang na ang Diyos. At yung mga taong yung kinakailangang may tumubos sa kanila. At kailangan ng isang Diyos tao na siyang tutubos sa kanila. Hindi lang basta tao. Sapagkat kung tao lang, walang taong hindi na makasalanan. Kinakailangan ng darating ay manggagaling sa langit na walang kasalanan, na magiging tao at magtatagumpay sa kasalanan. Only God-man can accomplish the work of salvation. It was necessary that the Savior be both truly God and truly man. Kaya nga yung Hebrews chapter 2 verse 17, referring to Christ, ang sabi doon, therefore, He had to be made like His brothers in every respect, so that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiations for the sins of the people. The necessity of Christ's death is there. Christ should die so that forgiveness will be possible even for His elect. Pero isipin niyo yung nangyari sa Panginoon. Totoo, alam niya na siya yung sakripisyo. Alam niya na siya yung mamamatay. Alam niya na siya lang ang paraan ng kaligtasan. Pero naging madali ba yun sa Panginoon? Isipin niyo nung oras na yun, madali ba yun sa Kanya? Automatic ba na mayroong lakas sa loob ng Kanyang pagkatao at mayroon bang willingness na i-embrace kagad yon sa Kanyang puso? No, kung titingnan niyo yung nangyari sa Gethsemane, mukhang hindi, di ba? Yung nangyari sa Gethsemane, yung nandoon siya, mapapansin natin na mukhang hindi taglay ng Panginoong Hesukristo yung tapang na inaasahan natin sa Kanya. Kung tayo ang babasa ngayon, no? Kasi di ba nakikita niyo, babalik-balik siya doon sa nananalangin. 3 times siyang nagpipray eh. Pagkatapos nilalapitan niya yung kanyang mga alagad, makipagpuyat naman kayo sa akin. Parang aligaga ba? Yung alam mo yung takot na takot? Noon sa mangyayari sa kanya, nakikita natin yung he seems weak. Even overwhelmed with dread. Parang kung isipin nyo, titingnan nyo yung pangyayari sa Gethsemane, parang mas mabuti pa ngayong mga bayani. No? Di ba? Makikita natin, may mga bayani, no? Talagang parang hinarap talaga yung kamatayan ng may katapangan eh. Yung iba pa nga, parang they raised their fist against oppressive powers, declaring, I am not afraid to die. Bring it on! No? Di ba may mga ganon? Hindi lang sa pelikula, sa tunay na buhay. Halimbawa, sino nakapanood dito yung pelikula na Braveheart na ginanapan si Mel Gibson, di ba? Yun ay totoong halaw-halaw yan sa totoong pangyayari sa pagitan ng Scotland at ng England ng panahon na yan, di ba? Si William Wallace. Di ba sabi nung binibitay na siya, sumisigaw pa siya, freedom! Freedom! Parang sobrang tapang niyang harapin maging yung kamatayan. Tayo nga, meron din tayong ganyan mismo, mga bayani natin dito. Hindi nga lang siya masyadong sikat, pero natatandaan niyo ba yung pangalang Jose Abad Santos? Yung iba natatandaan lang yan dahil sa istasyon ng tren ng LRT sa diyan sa Maynila. Pero para sa akin, isa sa pinakamahusay at pinakabayani na maituturing bilang Pilipino. Di ba naalala niyo nung siya ang Chief Justice ng Supreme Court ng panahon na yon?
At pagkatapos, sinasabi na pinapanumpa siya ng allegiance sa Japanese Empire. Ayaw niya. Dahil doon, ipinakulong siya. At ipa-firing squad siya. Pero ayaw niya talagang mag-pledge of allegiance sa Japanese Empire. Pumunta yung kanyang anak na si Pipito, nung bago siya i-firing squad, di ba, umiiyak. Sabi niya doon sa anak niya si Pipito, sabi niya, huwag kang umiyak, magpakatapang ka. Tandaan mo ito, hindi lahat ng tao ay binigyan ng pagkakataon na mamatay para sa kanyang bayan. Not all were given the chance to die for his country. Imagine mo, that was so brave, no? So noong May 1, di ba, 1942 yata yun, he was executed by firing squad. Pero tingnan natin si Jesus dito sa pangyayaring ito. We see Jesus facing death with a spirit of, parang may trembling, napansin nyo? Para nang nangyari sa Gethsemane, di ba? Kaya nga doon sa kanyang prayer, di ba, parang yung habang nananalangin, may tumutulo daw na animoy dugo sa kanyang pawis. Very restless. 3 beses siyang nagpabalik-balik. At sinabi niya sa kanyang panalangin, Ama, kung pwede lang. No? Let this cup pass over me. Huwag nang mangyari sa akin ito. But not my will, but your will be done. At doon sa record ni Mateo, Matthew 26:39 yata yun, sabi doon, Jesus fell face down, too weak to remain standing, hindi halos siya makatayo. Sabi ni Martin Luther, sabi niya, never do we see a man fear death like this man. Wala ka daw nakita pang tao na natakot sa kamatayan kesa sa taong ito na walang ibang kundi ang Panginoong Kristo. Now, ayokong maisip nyo na may kapintasan si Jesus dahil dito, ha? Pero bakit nga ba animoy takot siya? Bakit nga ba animoy bagabag siya? Bakit ba parang nag-i-stammer siya? Mayroon siyang nararamdamang kahinaan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, hindi dahil sa ang kamatayan ang siyang mag-aalis ng kanyang buhay dito sa mundo. Hindi dahil tatanggalin ang kanyang hininga. Hindi dahil parurusahan siya ng matindi, kundi ang katotohanan ay iinumin niya ang puot ng Diyos. Tatanggapin niya ang paghatol ng isang banal na Diyos. Yan ang isang pinakamabigat dito. And no one else could bear it. And no one else could make salvation possible for sinners like you and me. Kaya despite of the feeling of yung bang paglaban doon sa kanyang kalooban, doon sa gagawin niya, tinanggap niya ito sapagkat ito ang kailangan para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Kaya dakila ang ating tagapagligtas. Let's go to the second heading. So nakita natin the pivotal aspects of Christ's death. Let's go to the second one, the peculiar assertion of Christ's death. When Paul wrote, if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Now, he was actually affirming the opposite. Nung sinabi niya ito, sinasabi niya kung ano yung kabaliktaran. Nung sinabi niya na kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, hindi walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Ang gusto niya sabihin, may kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. May meaning ang kamatayan ni Kristo. Sapagkat ang kaligtasan at ang katuwiran ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Sapagkat walang sino man ang makasusunod sa batas ng perpekto. Walang sino man ay makasusunod sa batas ng walang bahid ng kasalanan. At anong sinasabi nun? Wala nang ibang paraan, kundi ang ginawa ni Kristo. The death of Christ has a peculiar assertion or implication to us right now. First of all, God has provided a righteousness, the provisions of righteousness. So,
all of us, in a sense, siguro para mabigyan ko lang ng mas madaling maunawaan natin ito at maaring alam na rin natin yung takbo ng kwento at gusto kong sabihin. Pero mas maganda, meron tayong parang imagination sa isip natin. Imagine na ang Diyos sa langit ay merong ledger sa bawat tao na nandito sa mundo. No? At ang bawat tao ay merong hawak-hawak na report card. Paghaharap na sa Diyos at ipakikita niya yung kanyang report card, sa Diyos na nagre-require ng report card. Diba? Diba? Parang tayo, meron tayong mga, kumbaga sa school, merong class card. No? So, itong problema, the bad news is that lahat ng mga spiritual report card natin, ang grado ay lagpak, puro 5. No? Bagamat yata sa Lasal yata ay baliktad ng grading. Sa puro 5. Ibig sabihin, lagpak. No? Now, imagine, si Jesus, meron din siyang report card. Nabuhay siya rito sa mundo nang walang kasalanan. Napagtagumpayan niya ang kasalanan. Nalabanan niya ang kasalanan. Hindi siya nagkasala. So, yung kanyang report card ay flawless. Flat. 1. Alam niyo mga kapatid, yun yung wonder ng gospel. No? Inoffer ni Jesus Christ yung kanyang report card. At sinabi niya doon sa kanyang mga ililigtas, ibibigay ko itong report card na ito sa iyo kung mananampalataya ka sa akin. At yung report card mo naman ang kukunin ko. Ako magiging 5, ikaw ang magiging 1. Diba? Ganun ang ginawa niya eh. If you believe me, if you put your trust in me, I'll make an exchange. I'll take your failing report and put my name on it. Then I'll take my perfect report card and put your name on it. That means, kapag humarap ka na sa Diyos, sa harapan ng Diyos, dala-dala mo isang perfect report spiritual card plot 1. Pero hindi naman talaga ikaw ang siyang gumawa noon. At si Jesus Christ, dala-dala niya yung 5. Kaya siya yung tumanggap ng parusa na dapat ay para sa iyo. So dito, simpleng illustration, pero yun ang ibig sabihin nun mga kapatid. No? Ina-inherit natin ang lahat ng blessing ng kaharian ng langit dahil sa perfect life ni Christ. Dahil sa death ni Christ. Meanwhile, tinanggap naman ni Kristo ang parusa ng failed report spiritual card na meron tayo. Bagamat hindi siya deserving doon. Si Martin Luther, tinawag niya itong the wonderful exchange. So understanding this truth should create a true humility in our hearts. There should no room for boasting. There should no room for pride. Only humility, kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. The provisions of righteousness. But not only that, the particularity of redemption. The death of Christ is both purposeful and effective. No? Minsan, ang pagtuturo ng ibang mga mangangaral ngayon sa ating panahon, especially sa kampo ng mga Armenians, ay parang sinasabi nila na pwedeng ang ginawa ni Kristo ay mawala ng kabuluhan kung hindi ka mananampalataya, kung hindi ka tatanggap. Eh kung halimbawa, walang tumanggap, eh paano yung kamatayan ni Kristo? Wala ng kabuluhan. Naintindihan niyo yan mga kapatid? Hindi. Si Kristo ay namatay nang may kabuluhan sapagkat ito ay effectual, ito ay effective. Meron kasi talaga siyang mga ililigtas. At yung mga ililigtas niya yun ay bibigyan niya ng pananampalataya, bibigyan niya ng liwanag, bibigyan niya ng unawa, at bibigyan niya ng pusong handang kumilala sa Kanya. Sapagkat sa sarili lang nila, hindi nila ito magagawa. Kaya nga ang pananampalataya ay kaloob din ng Diyos. Kaya dito makikita natin, Christ's death demonstrate religious particularism. There is particularity in the death of Christ.
At ang katotohanan yan ay hindi lamang dahil si Kristo lamang ang tanging daan para ang isang tao maligtas, kundi wala nang ibang daan, walang maraming daan. Well, of course, siguro, naturally, may mga tao magsasabi ng ganito. Tingnan muna, kung ganyan pala ang sabi ng Bible, na meron lang talagang maliligtas at yung mga maliligtas yung mga hinirang niya. No? Paano yung mga hindi nakapakinig? Naisip niyo ba yan? Paano yung mga nasa liblib na lugar na malayo sa sibilisasyon at hindi naabot ng ebanghelyo? Paano sila? Paano yung mga tao napaka-religious naman at napaka-sincere naman sa kanilang pinaniniwalaan? Sapagkat yun ang itinuro sa kanila ng kanilang magulang. Yun ang tinuro sa kanila ng kanilang kultura. Tapos, ay sasabihin natin, hindi sila maliligtas. Sa impyerno sila pupunta, hindi ba? Yung term na ginagamit ng iba, hindi ba bigotry yan? Na? Bigotry. No, hindi ba yan ay narrow-minded? Imagine mo, kawawa naman sila. How can we insist that only those who place their faith in Christ are admitted to heaven? What about the millions across the world na hindi naririnig ang pangalan ni Jesus, na hindi nakapakinig ng pangangaral na tulad ng napapakinggan ng iba, na hindi narinig ang ebanghelyo, o kung meron man narinig ang ebanghelyo pero distorted yung narinig nila na gospel. That's why wala rin talaga silang pananampalatayang ginawa. Paano sila? Di ba nakakaawa sila? Isip niyo ba yan? May mga nagtanong ba sa inyo ng ganyan? Alam niyo ang sagot dyan, mga kapatid? Maging ang pakikinig ng ebanghelyo ay hindi karapatan ng isang makasalanan, kundi ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Meron akong babasahin sa inyo na 2 talata sa Aklat ng Mga Gawa at analyze natin maigi ito. Acts 16, 6-7. Acts 16, 6-7. Ang sabi rito, and they went through the region of Phrygia, referring to Paul and his company, no? They went to the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word, in Asia. And when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. Pansinin niyo, nabasa natin, si Pablo, kasama sa kanyang second missionary journey, pumunta sila sa isang rehiyon. Ang pangalan ng region na yun ay Phrygia at Galatia. Bakit sila nagpunta ron? Gusto nilang mangaral ng ebanghelyo. Pero pinigilan sila ng banal na espiritu. Huwag kayo magsalita. No? Sa mga tao dito. So, hindi sila nagpunta. Hindi sila nangaral. Pumunta sila doon sa lugar na ang pangalan ay Mysia. At doon sabi, they attempted to go into Bithynia. No? Nag-attempt sila na pumunta sa Bithynia. Pero sabi na uli ng Espiritu ni Jesus, huwag kayong pumunta dyan. Huwag kayong mangaral dyan. Naisip niyo ba yun? Bakit? Hindi ba kailangan ng mga taong yun ng ebanghelyo? Hindi ba kailangan ng mga taong yun na makapakinig din ng pangangaral? Ha? Paano sila? Di ba akala ba natin? Di ba tinuturo natin na faith cometh by hearing? So kinakailangan sila makapakinig. Paano yan? Hindi sila makakapakinig. Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Pinapakita dito ang isang sobering reality na maging ang mensahe patungkol sa ebanghelyo ni Kristo, hindi tayo entitled dito. Hindi tayo entitled na makapakinig. Hindi tayo pwedeng mag-demand ng karapatan natin para makapakinig. Ipinagkaloob ito ng biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin kung nakapakinig ka ngayon ng salita ng Diyos, ng pangangaral,
Narinig mo ang ebanghelyo. Yan ay biyaya. Hindi yan dahil karapatan mo. Hindi dahil entitled kang makapakinig, kundi biniyayaan kang makapakinig. Dahil maging ang pakikinig ay biyaya ng Diyos. Kaya makikita natin dito yung katotohanan na yan, mga kapatid. Ngayon, nakapakinig tayo ng ebanghelyo. Nakapakinig kayo. At maaaring may nakikinig din sa atin ngayon sa live stream. Responsable na kayo ngayon dahil nakapakinig kayo. No? Yung napakinggan ninyo, anong ginawa ninyo? Napakinggan nyo ang isang pagpapala na maaaring hindi napapakinggan ng karamihan. Yun ay pagpapala eh. Yan ang biyaya. Isipin nyo ito, mga kapatid, lalo na yung mga anak ng mga mananampalataya rito. Bakit kayo pinanganak sa isang Christian family? Yung iba sa inyo, di ba? Lumaki sa isang pamilya na mananampalataya yung mga magulang. Bakit kaya? No? Bakit nagkaroon ng chance na may nag-invite sa iyo para maka-attend ng mga pagtitipon na katulad na ng ginagawa natin sa SGCC na mayroong pangangaral ng ebanghelyo? Bakit may mga inarrange na ang Panginoon ng mga circumstances para makapakinig ka patungkol sa redemption na ginawa ni Kristo doon sa Kalbaryo? Bakit kaya? Bakit ikaw nagkaroon ng ganong chance samantalang yung iba hindi? Bakit? Wala na ibang sagot doon dahil yan ang biyaya. Yan ang biyaya ng Diyos. Yan ay privilege ng Diyos na ibinigay sa iyo. Pero tandaan natin, with a great privilege comes greater responsibility and accountability. So ngayon, nakapakinig ka. Napapakinggan mo lagi ang ebanghelyo. Mas mabigat ang haharapin mong pananagutan kung ikaw na nakapakinig ay hindi ka pa rin nananampalataya kay Kristo. Kesa sa mga hindi nakapakinig, kaya hindi sila nagkaroon ng chance na manampalataya kay Kristo. Sapagkat binigyan ka ng pagkakataon, ng biyaya, ng makapakinig. So consider Christ. So if I'm talking to one or two or to several people here na wala pa sa Panginoong Kristo, hindi ka pa mananampalataya. Consider Christ habang may panahon pa. Huwag mong tratuhin ang worship service na ito na isang item na chine-check mo lang sa iyong weekly schedule. Tingnan mo ito bilang paraan ng Diyos para tawagin ka. Sabi ng Biblia, kung napapakinggan ninyo ang aking tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong manampalataya ngayon habang pwede pa, bago dumating ang oras na tumigas ang puso mo. Lumapit ka na kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, iligtas mo ako. Ako'y isang makasalanan. At sa mga kapwa ko mananampalataya na naririto, tandaan natin, ang kailangan talaga ng tao ay ang kaligtasan ni Kristo. Kailangan nilang makapakinig ng ebanghelyo. Maging kabahagi ka, kalahok ka sa larangan ng pangangaral ng ebanghelyo at pagtawag sa mga makasalanan. You may either be a great proclaimer or a great sender of the proclaimer. You have to be involved. You have to be part of this wonderful enterprise of gospel proclamations. Sapagkat sa pamamagitan nito, tinatawag ng Diyos ang mga makasalanan. Tayo po ay manalangin. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming napagbulayan ngayon pong umagang ito. Sana po ito'y paraan para patuloy niyo pong tawagin ang mga makasalanan na manampalataya kay Kristo. At patuloy na hamunin din kami ng mga mananampalataya na makilahok, makibahagi sa isang napakadakila at napakarangal na tungkulin ng paglalahad ng katotohanan patungkol sa ginawa ni Kristo sa mga makasalanan. Muli, ang papuri
at ang parangal ay tanging sa iyo lamang, sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang ating huling hymno. Let us sing.